At sa oras mong ito, hinihiling ko po mga minamahal na tayo po ay panandali ang tumayo. Tayo na po mga minamahal ay darako na sa pag-aaral po ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa oras mong ito, ang akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jerby. Domingo. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga. Sa lahat po ng ating pinagpalang mga kapatiran, mga minamahal. Say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Gising na gising ang mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, samantala yung ating mga kababayan, mga kapitbahay ay tulog na tulog, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos naman ay walang sinasayang na panahon at oras. Tayo po ay patuloy na nagluluwalhati sa dakilang Diyos natin. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bagaman ang ilan ay malayo ang pinanggalingan sa kanilang paglalakbay, subalit naroon po may minamahal ang kanilang pananabik sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Pinagpala po ba tayong lahat, mga minamahal? Praise God. Mga kapatid ko, dumalangin muna tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. O dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Suso Diyos, hallelujah, kami po'y lumalapit, dumudulog sa trono mo ng biyaya. Sa inyo pong marilag na paan ang dakilang Diyos, sa ganang amin wala kaming magagawa, O Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah. Dakilang Diyos, inihiling po namin sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet, O God, minsan pa samahan mo kami. Amang banal, O Diyos, sa aming pag-aaral ang iyong mga salita. Dakilang Diyos, ang ibalingkod, mahal na Panginoon, sa iyo kumaasa, amang banal, hallelujah, there is Jesus. Mahal na Panginoon, magpahayag ka, O Diyos, ng iyong kalooban sa iyong mga anak. Mahal na Panginoon, hallelujah. Dakilang Diyos, pagpalain mo kaming lahat, alisin mong hadlang sa aming kalagitnaan. I bind the power of darkness right now in the name of Jesus. Unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, mga mahal. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Bago pong lahat, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakila, pagsamba. Natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. At nagbibigay dobling paggalang po at pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved Honorable Evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the Almeda family. Patuloy nating inaala-alang mga aral at turo po mula sa ating minamahal at kinagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat ng mga kasama ko po sa dakong ito, ang ating mga preachers, sa ating mga elders, sa lahat po ng ating mga choir members, mga minamahal, especially sa ating mga baguhan, mga kapatid. Buksan natin ating mga Bible dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 5, talatang 21 hanggang 27 po tayo, mga kapatid. Tingnan natin. Galit po ang dakilang Diyos sa mga talatang ito, mga minamahal, na ating babasahin. I hate, I despise your feast days, and I do not savor your sacred assemblies. Though you offer me burnt offering and your grain offering, I will not accept them. Nor will I regard your fattened peace offering. Take away from me the noise of your songs. Pati mga awitin, mga minamahal, kinamuhian ng ating dakilang Diyos. For I will not hear the melody of your string instruments, but let justice run down like water, and righteousness like a mighty stream. Did you offer me sacrifices and offering in the wilderness 40 years, O house of Israel? You also carried Sikot, your king, and Chion, your idols, the star of your gods, which you made for yourselves. Therefore, I will send you into captivity beyond Damascus, says the Lord, whose name is the God of hosts. Pagpalain ng dakilang Diyos ang kanyang mga salita, mga mahal, Tagalog po tayo. Dito po sa aklat ni Amos, Kapitulo 5, mga versikulo 21 hanggang 27. Aking kinapopuotan
aking hinahamak ang iyong mga kapistahan at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Oo, bagamat inyong ihandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at mga handog na harina, hindi ko tatanggapin. Ni akin mang kalulugdan ang mga handog tungkol sa kapayapaan na inyong mga matatabang hayop. Ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit, Right. sapagkat hindi ko didinggin ang tinig ng iyong mga biola, Amen. kundi bumugso ang katarungan na parang tubig at ang katuwiran na parang malakas na agos. Nagdalabaga kayo sa akin ng mga hahin at ng mga handog sa ilang na 40 taon, o sambahayan ni Israel? Oo, inyong pinasan ang tabernakulo na inyong hari at ang dambana ng inyong mga larawan, ang bituin ng inyong Diyos na inyong ginawa para sa inyong sarili. 27, kaya't kayo aking papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco, sabi ng Panginoon na ang pangalay Diyos ng mga hukbo. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. God bless you po, beloved brother Sid. An acceptable worship. An acceptable worship. Hindi katanggap-tanggap na pagsamba. Yan ang ating pag-aaralan, mga kapatid ko, sa umagang ito. Mga minamahal, sana po walang aantukin, walang matutulog. Amen? Mga minamahal, nais ko, pagka tayo po ay nag-aral ng salita ng mahal na Panginoon, ay masinsin, timtiman, mga minamahal, marubrub, yung uunawain natin, mga kapatid ko. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. So, hindi po lahat ng pagsambay tinatanggap ng dakilang Diyos sa kanyang kaharian. Sa unang mga tao, mga minamahal dito po sa lupa, sa Genesis, ang unang naghandog po ng pagsamba, mga kapatid ko, ay yung magkapatid na si Abel at si Cain. Sabi ng Genesis chapter 4, verse 4, Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. But he did not respect Cain, maging mahal sa Ingles, Abel sa Ingles. But he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry. And his countenance fell. Makikita nyo rito, mga kapatid, parehong nagsamba sila, pareho silang naghandog, magkapatid. Yung isa po ay gulay, yung isa po ay hayop, sapagkat yung isa po ay si Cain, mga minamahal, ay magbubukid. At si Abel po ay tagapag-alaga ng hayop, mga minamahal. Nung kanila pong inihandog pareho, mga kapatid ko, ay itinanggap po, ni-respect ng dakilang Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Ni-respect ng mahal na Panginoon, iginalang ng mahal na Panginoon, yun pong hain ni Abel. Samantalang si Cain, mga minamahal, ay hindi tinanggap ng ating dakilang Diyos sapagkat sira-sira yung kanyang hain. Mga kapatid, nung unang panahon pa lamang ay nandun na po yung pagsamba, yung paghahain sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Alam nyo, mga minamahal, sinasamyo ng ating dakilang Diyos ang pagsamba natin. Bawat pagsamba natin, mga kapatid ko, yan po'y nasa pang-amoy ng ating dakilang Diyos na buhay. Nasa Kanya po, mga kapatid, kung tatanggapin niya yung ating pagsamba o hindi. Dito po sa ating nabasa sa magkapatid, mga minamahal, sa unang pagsamba ng mga tao, ay meron pong tinatanggap ang mahal na Panginoon na paghain at pagsamba, pero meron siyang nire-reject na pagsamba. Si praise the Lord, mga minamahal. So, huwag natin kalilimutan, mga kapatid ko, sa ating panahon ngayon, sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, or peculiar people, mga minamahal ko, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tayo po ay inalis ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa kadiliman, sa kasalanan, at dinala sa liwanag ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Anong dahilan? Anong layunin, mga minamahal? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness unto His marvelous light.
Kaya yung pagsamba, mga mahal, pagpupuri sa ating dakilang Diyos, pagsamba, makikita mo po sa banal na kasulatan, inubos po yung the book of Psalms. Book of Psalms mula chapter 1 hanggang chapter 150, lahat yun pagpupuri. Lahat po yun pagsamba. Bakit po, mga minamahal, isinulat ng 150 chapters at ang book, mga minamahal, ay tinawag na Psalms? Bakit? Kasi po, mga kapatid, pinakapaborito ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga anak, yung pagsamba. Yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Imagine, mga mahal, chapter 1 hanggang chapter 150. Lahat yon lumabas po sa bibig ni King David. Mga mahal, pinupuri niya ang ating dakilang Diyos. Sa mga awitin lahat yon. Amen? Kaya walang sapat na dahilan, mga minamahal, para hindi tayo umawit sa ating dakilang Diyos mula sa ating mga labit, mga puso sa panahon natin ngayon. Sa dami ng mga pagpapala ng mahal at Diyos na binigay sa atin. Amen po. Mga minamahal, ang ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, sabi sa kanilang patotoo, mga minamahal, 20 hours a day. Kanila pong binigay, mga minamahal, na panahon para sa ating dakilang Diyos na buhay. Ilang taon, mga minamahal, ginagawa nila yun. 20 hours a day, pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, walang humpay. Grabe. Si praise the Lord. Kaya makita niyo yung kalyo ng tuhod, mga minamahal, yung mga kalyo ng palad, napakakapal. Bakit nagkaroon ng kalyo sa palad ang ating beloved Honorable Pastor? Mga minamahal, kakapalakpak. Tingnan niyo, kakapalakpak, mga mahal, taon, ilang taon. Palakpak ng palakpak, mga mahal. Praise the Lord. Napakapalad natin. Tayo po yung nasa pangangalaga, mga mahal, ng totoong propeta ng Diyos. Totoong tao ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. So worship is a command. Worship is a command and invitation, mga minamahal ko. Iniimbitahan tayo ng dakilang Diyos na magpuri sa Kanya. Sumamba sa Kanya. Sa Bible po, mga kapatid ko, parurusahan ng dakilang Diyos yung mga ayaw mag-worship sa Kanya. Mga minamahal. Yung ayaw mag-worship sa Kanya ng tama. Praise God. Alam nyo, meron akong patotoo, mga kapatid. Isang kapatira natin sa Dako ng Maynila. Meron siyang 4 na anak. Yung brother, Hoy mahal, palamig-lamig. Hindi siya nagpapahalaga sa pagsamba, sa pagdalo, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kahit nandito siya sa bahay-sambahan ay hindi siya seryoso. Mga minamahal, nangyari, nagalit ang mahal na Panginoon natin. Pinalo siya. Sa anong paraan? Isa sa mga anak niya, pinatay ng Diyos. Nung mamatay yung kanyang anak, mga minamahal, na-realize niya yung kanyang mga pagkukulang, mga shortcoming niyan, umiyak siya ng umiyak, mga minamahal, nagsisi. Pagkatapos, mga kapatid ko, mailibing yung kanyang anak, mga ilang buwan lang, mga kapatid, nakalimutan na naman niya. Nagpalamig-lamig na naman. Nakikinig po ba kayo? Nagpalamig-lamig na naman, mga mahal. Pasulpot-sulpot na lang sa gawain ng ating dakilang Diyos. At pag nandito naman sa gawain, hindi rin seryoso, mga mahal, nakikipagkwentuhan palagi. Naggalit muli ang dakilang Diyos, mga minamahal. Pinalo ulit siya. Isa na naman sa kanyang mga anak ang pinatay ng mahal na Panginoon. So nagsisi ulit siya, mga minamahal. Nagsisi ulit siya. Nanumbalik muli. Pagkatapos ilang panahon na naman, mga mahal, nakalimutan niya na naman. Nagpalamig-lamig ulit. Kinuha na naman ng ating dakilang Diyos yung pangatlong anak niya. Pagkatapos, mga kapatid, nagsisi na naman. Tapos po, nanumbalik na naman. Tapos, mga minamahal, nakalimot na naman. Pang-4 na anak niya, pinatay din ng mahal na Panginoon. Wala nang natira sa kanyang mga anak. At nung wala na siyang anak, mga minamahal, doon siya nagising. Doon siya lubusang nagsisi sa mahal na Panginoon. Doon siya nagkaroon ng matinding takot sa mahal na Panginoon na hindi pala pwedeng biruin ang pagsamba.
Hallelujah. Kaya mga inuwan, sabi ng ating beloved honorable pastor, it's too late. It's too late. Kung kailan naubos yung mga anak mo, sabi ng ating beloved honorable pastor, ngayon ka nagising. Mga minamahal, pinahintulot ng dakilang Diyos ang mangyari yun para maging aral sa buong church na lahat mga minamahal ay magpahalaga. Palakpakan natin ng dakilang Diyos natin. Hallelujah. Kaya sabi ng ating dakilang Diyos sa Amos chapter 5 verse 21 and 22, I despise your feast days, and I do not savor your sacred assemblies. Though you offer me burnt offering and your grain offering, I will not accept them, nor will I regard your fattened peace offering. Doon po tayo sa may music, may kantahan, mga minamahal. Yung nabasa natin kanina sa Amos chapter 5, verse 23. Sabi ron, take away from me the noise of your songs. Alisin nyo nga sa akin yung mga kanta nyo. Alisin nyo sa akin yung ingay ng mga awitin ninyo. I will not hear the melody of your string instrument. Ayokong marinig. Grabe mga mahal. Mga awitin na po yun. Papuring awitin, may mahal, ayaw pang marinig ng dakilang Diyos. Bakit po? Mga minamahal, sapagkat umaawit po sila, wala po sa puso. Umaawit sila, tumutugtog, mga minamahal ko. Pasikatan lang Mga kapatid, yan ang nangyari doon sa panahon na yon. Kaya sabi niya, mga minamahal, alisin niyo sa akin yan. Ayokong maririnig yung mga awitin na yan. Si praise the Lord, mga mahal. Kinagagalit ang mahal na Panginoon Diyos sa panahon po ni Amos, mga kapatid ko. Bakit po? Kasi mga minamahal, nahulog ang mga tao po sa mga Diyos-Diyosan Ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, sabi ng John 4, verse 23 and 24, hinahanap ng dakilang Diyos na mananamba sa Kanya, Basahin natin. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. So, hinahanap niya. Nauuhaw siya sa ating pagsamba. God is spirit, sabi ng Bible, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po sa 1 Kabanata 4, verse 23 hanggang 24. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. 24. Ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. God cannot accept defiant worship, mga minamahal. Hindi tinatanggap ng dakilang Diyos yung pong mga lihis na worship, yung pong mga hindi tamang worship. It is an unacceptable worship before God, sabi ng Bible. Ano po ba yung mga unacceptable worship, mga kapatid ko? Una po ay idolatrous worship. The worship of false gods. May S po small g, gods. Ibig sabihin Diyos, Diyosan po yun. Ito po yung number 1, idolatrous worship, mga minamahal. Sabi ng Romans chapter 1, verse 23 hanggang 28. Tingnan natin dito, mga kapatid ko. Sa Tagalog na lang po tayo. Tagalog. Dito po sa mga taga-Roma, Kabanata 1, ang talata po ay 23 hanggang 28. At pinalitan nila ang kalalatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nakisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakilanman siya nawa. Amen. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita
sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ng katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita at isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki Hallelujah. at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaon mga bagay na hindi nangararapat. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Naalala ko't nabasa ko, mga kapatid ko, yung leader ng relihiyon, yung kanilang pinaka-leader, mga minamahal sa ating relihiyong dambuhala. Pinapayagan na po nila yung same-sex marriage, mga minamahal. At nabasa ko rin po, mga kapatid ko, na parang gagawin din po sa ating bansa yon, mga kapatid. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, kung saan po galing yung homosexual at yung bakla at tomboy. May mahal, kung meron man po dito at mayroong mga nanonood, mga kapatid ko, kahit sa ibang bansa, ay pagmumulat lang po ito, wag po kayong masaktan po sa akin dahil, mga mahal, ang ginawa po ng ating dakilang Diyos sa mga tao ay lalaki at babae lang eh. Si Eva at si Adan lang, wala na pong iba, mga kapatid. Saan po nanggaling yun, mga mahal? Saan nanggaling? Sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung mababasa niyo, mga minamahal dito, sabi rito, mga kapatid ko, unang-una, 23, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ng mga ibon, mga hayop, may 4 na paa at mga nagsisigapang. Mga minamahal, sabi ng 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Verse 26, dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babaeng katutubong kagamitan niyang nalalaban sa katutubo. Ibig sabihin, mga minamahal, pumatol na yung babae sa babae. At gayon din naman ang mga lalaki at nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pitang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ng ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan sa kanilang pagkakamali. Saan ang galing yun? Sabi ron, mga minamahal, pinalitan nila kasi ang kaluwalhatian ng Diyos, mga minamahal, na makapangyarihan sa lahat sa bagay na nasisira. Hugis ng tao, mga minamahal, na kanilang sinamba. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Doon ang galing yon, mga minamahal. Kaya idolatrous worship, mga minamahal, ang tawag doon. Idolatrous worship involving the wrong gods, mga minamahal. Yun ang katotohanan nun, mga kapatid. Kaya nilikha ng dakilang Diyos natin, babae at lalaki lang. Sabi nung leader ng relihiyon, mga minamahal, sila rin ay anak ng Diyos. Ano? Anak ng Diyos. Mga minamahal, nilikha ng Diyos pwede, mga kapatid ko. Kailan ka magiging anak ng Diyos, mga mahal? Pag na-born again ka. Kailan ka magiging anak ng Diyos, mga mahal? Kapag tumanggap ka ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan lang ang paraan, mga mahal, para mapatawad ang kasalanan natin. Amen? Mga minamahal, hindi po anak ng Diyos ang tawag doon. Religyoso ang tawag doon. Religyoso ka lang, pero hindi ka anak ng Diyos. Amen po? Kaya nga nandito ang Ebanghelyo, mga minamahal eh. Nandito po ang Jesus Miracle Crusade eh. Nagmumulat po sa katotohanan, mga kapatid ko. Iwanan na natin yon, mga minamahal. Wala tayong mapapala doon. Imagine, mga kapatid, hindi normal yung lalaki papatol sa kapwa lalaki. Karumal-dumal daw sa harap ng dakilang Diyos doon, mga minamahal ko. Yung mga bagay na iyon. Amen? Kaya mga mahal, ang Jesus Miracle Crusade po, kung sasamba sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, directly to God. Mga mahal, wala nang dinadaan ng ano pa. Yan po ang tamang pagsamba. So saan po nakuha ng Israel, mga kapatid, ibalik natin yung pagsamba sa idols. Kasi doon nagmula yun eh. Mga minamahal eh. Sa kanila nagmula yun.
Tapos, na-adapt na lang po natin, mga kapatid ko. Kaya sabi rito mga minamahal, saan nakuha ng Israel yung pagsamba sa mga idols? Saan po? Sa Egypt. Nung sila po'y nasa Egypt, mga kapatid ko, marami silang nakikitang mga Diyos-Diyosan doon. Kaya kahit inalis na sila ng dakilang Diyos sa Egypt, kahit pinalaya na sila ng dakilang Diyos sa pag-alipin sa Egypt, bumabalik at bumabalik po mga minamahal ang mga Israelita sa maling pagsamba. Bakit po? Kasi mga minamahal, malaya yung kanilang physical sa Egypt, pero yung isip nila, yung puso nila, yung tinatawag na colonial mentality, mga minamahal, nandun pa rin, alipin pa rin sila. Kaya habang sila'y naglalakbay, sumusunod kay Moses, mga minamahal, nagdadarakulyo yung kanilang kalooban. Kahit sumusunod sila sa propeta ng Diyos, mga minamahal, nagmamaktol yung kanilang mga kalooban. Kapag nagutom sila, kapag nauhaw sila, mumurahin nila si Moses. Amen po ba mga kapatid? Wala silang pananampalataya. Hindi sila totoong sumunod, mga mahal, sa tawag ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Kaya mga kapatid ko, paulit-ulit ginagawa nila yung pagsamba, mga minamahal. At yun lang ang tanging dahilan kung bakit hindi po sila nakapasok sa promised land. Alin? Idolatry. Amen. Tingnan nyo yung Ezekiel chapter 20 verse 8, mga kapatid ko. Ito pa po yung galit ng mahal at Diyos mga minamahal. But they rebelled against me. Nagrebelde sila laban sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. And would not listen to me. Hindi sila nakinig sa akin. They did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. Tingnan nyo, galing po sa Egypt mga minamahal, yung kanilang Diyos-Diyosan. So I said, I would pour out my wrath on them. Bubuhos kong galit ko sa kanila and spend my anger against them in Egypt. See? Tingnan natin sa Tagalog po, mga mahal. Dito po sa aklat ni Ezekiel, Kapitulo 20, talata po ay 8. Ngunit sila ay nanghimagsik laban sa akin at hindi nakinig sa akin. Hindi tinakwil ng bawat isa sa kanila ang mga kasuklam-suklam ng kanilang mga mata o nilimot man nila ang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Nang magkagayoy, sinabi kong aking ibubuhos sa kanila ang aking kapusukan upang ganapin ko ang aking galit laban sa kanila sa gitna ng lupain ng Ehipto. Tingnan nyo mga minamahal ang galit ng dakilang Diyos. Saan daw nila kinuha yung mga Diyos-Diyosan? Sa Egypt mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, yung number 1 po natin, idolatrous worship Yun po yung kinamumuhian ng ating dakilang Diyos. Pangalawa po ay self-styled worship. Or self-styled worship, mga minamahal. Self-styled worship, tingnan natin, pasadahan po natin ang Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Mga mahal, ito po'y kabisado na natin. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers and on the children, to the third and fourth generations of those who hate me. Ganun ang magalit ang mahalapan ng Diyos. Kapag tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, ang galit daw niya mula sa ikatlong sali ng lahi natin hanggang sa ika-4 na sali ng lahi natin. Mga kapatid, yung anak ng anak natin, mga minamahal, yung anak natin na nanganak, yung apo natin na nanganak, mga minamahal, 4 na generation, mga kapatid ko. Nandun po yung galit ng mahalapang ng Diyos. So pagdating po mga minamahal, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, dito po sa Exodus chapter 32 verse 1, tingnan natin. Sabi ng Bible dito mga minamahal, now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, mga minamahal, kulang yon mga kapatid ko. Ang sabi niya rito, now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together
to Aaron and said to him, "Come, make us gods that shall go before us. For this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." Hindi natin alam kung ano nangyari kay Moses na nagdala sa atin dito sa disyerto. Sabi nila, "Aaron, gawan mo kami ng Diyos. Gawan mo kami ng Diyos-Diyosan." Mga minamahal, ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, dito po sa aklat ng Exodus chapter 32, verse 5, mga kapatid, "When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, 'Tomorrow,' sabi ni Aaron, 'there will be a festival to the Lord.'" Ano yung kinilala nila? Pati si Aaron, mga minamahal, ay nadaya na. Natakot sa taong bayan. Siya mismo ang gumawa ng ribulto, mga minamahal. At siya po ang nag-declare, mga kapatid ko. Sabi niya, bukas, magkakaroon ng festival para sa ating Diyos. Kuya po ni Moses yon, mga minamahal. Alam niyo, yung pong mga pangungusap na yon, mga kapatid, masakit po sa Diyos yon. Nasasaktan po ang dakilang Diyos doon, mga minamahal. Yung sa sinabi po nilang, sabi ng Bible, mga kapatid ko, "These are your gods, Israel." Imagine, sabi po ni Aaron, mga minamahal, nung matapos na po yung kanilang guyang ribulto, saan ang galing yon? Doon sa mga alahas po nila. Doon sa mga ginto nila, mga minamahal, inipon nila yon. At yun po'y tinunaw nila, ginawa nilang baka na estatwa, mga kapatid ko. At sasabi po ni Aaron, mga minamahal, "These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt." Imagine, pagkatapos nilang gawin, mga minamahal, yung imahe na yon, sasabihin po nila, mga minamahal, "Israel, ito ang Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto." Abay, masakit po sa ating dakilang Diyos yun. Amen po ba, mga minamahal? Masakit po yun, mga kapatid ko. Katulad po ngayon, mga minamahal, pinagpala ng buhay natin, mga kapatid, at tayo po'y nakalaya na sa ating mga bisyo, sa hirap ng buhay, sa mga problema. Kapag hindi po natin nabibigyan kaluguran ng ating dakilang Diyos, hindi po natin nasasamba ang mahal na Panginoon, mga minamahal, katulad po nito. Kapag hindi natin pinahalagahan po yung pagsamba, yung pagdalo, mga minamahal, pag-worship sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, parang pinapakita po natin sa dakilang Diyos, mga minamahal, na hindi naman mahalaga yung kaligtasan ko eh. Amen po? Parang pinapakita natin sa dakilang Diyos, mga minamahal, hindi ikaw o Diyos ang nagbago sa buhay ko. Hindi ikaw o Diyos ang nagbigay ng kagandahan ng buhay ko. Parang ganon. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal ko? Ganon po ang Egypt eh. Ang Israel, mga minamahal, sa Egypt eh. Nung sila po'y palayain, mga minamahal, at nawala si Moses, nag 40 days and 40 nights fasting sa bundok. Kinausap ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kasi ang mahal na Panginoon, mga kapatid, gagawa siya ng 10 Commandments eh. Daliri ng dakilang Diyos ang sumulat, mga minamahal, sa bato. 10 Commandments. Doon sila gumawa, mga minamahal, ng malaking kasalanan sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Kaya nung matapos po yung kanilang ribulto, mga minamahal, na ginto, sabi ng mga kapatid ko, "Ito ang inyong Diyos," sabi sa buong Israel. Wala na si Moses, nasa bundok. "These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt." Grabe, mga minamahal ko. Masakit po yun, mga minamahal. Nalulungkot po ang ating dakilang Diyos doon, mga kapatid ko. Idolatrous worship involving the wrong gods, mga minamahal, tandaan po natin yun. At they worship God in a self-styled manner, mga minamahal. Ganun po ang Israel eh. They worship God in a self-styled manner, involving the true God, but in a self-styled manner. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal ko? Ang tao po, mga kapatid ko, gumagawa sila ng Diyos nilang sasambahin. Ayan, mga kapatid. Ginagawa nila yung Diyos nilang sasambahin. Yung hindi sila mahihirapan. Nakikinig po ba kayo? Yung gagawa sila ng Diyos, mga minamahal, yung mananatili sila sa kanilang comfort zone, mga kapatid ko. Yung magagawa nila yung gusto nila. Tingnan niyo
talata, mga minamahal, ng Exodus chapter 32 verse 6. Then they rose early in the next day. Nung nandun na po yung kanilang guyang baka, mga minamahal na sinasamba, offered burnt offering and brought peace offering. Hinahandugan na nila eh. And the people sat down, anong ginagawa? To eat and drink and rose up to play. Naging bata silang musmus. Mga minamahal, nawala na sa sariling katinoan. Yun ang gusto nila, mga kapatid. Sila'y mag-aalay, mga mahal, sayawan po sila, pistahan sila. Ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, sila po'y nagkakainan, nagiinuman, sila po'y nagpakalayaw, mga minamahal, samantalang si Moses nasa bundok. At ang sabi, mga mahal, nagpapakala at sila'y naglalaro. Naglalaro sila, mga minamahal, habulan. Grabing galit ng ating mahal na Panginoon, mga mahal. Yun ang tao ngayon, mga kapatid ko. Ang sabi ng Bible, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Kaya ngayon, mga minamahal, tingnan nyo, magdala ka ng Word of God, mga kapatid ko, sa labas. Mas gusto po ng mga tao yung piyestahan. Mas gusto ng mga tao, mga minamahal, yung kainan. Sugalan. Amen? Lasingan. Kapag mga minamahal, piyestahan, lasingan, sugalan, daming tao. Pero pag Word of God ang dinala mo, mga minamahal, mag-aalisan yung mga tao. Amen po? Ganun na ganun, mga minamahal, ang pangyayari noon at ngayon, mga kapatid ko, wala pong pagkakaiba. Kaya mga kapatid, ang nangyari po doon, mga minamahal, ay talagang binigyan, mga kapatid ko, ng tibay ni Aaron. Yung kanilang paniniwala, sabi po ni Aaron, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. Imagine. Spokesman lang ni Moses, mga ilmahan, si Aaron. Nung utusan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, si Moses ay kinausap din po si Aaron. Alam niya, mga minamahal, na ang Diyos ni Moses ay Espiritu. Pero nung nandun na po, mga kapatid ko, sa kalagitnaan na wala na si Moses, mga minamahal, bumigay na rin po siya. Siya mismo ang nagtulak sa Israel. Ang sabi niya, mga minamahal, ito ang inyong mga Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Kaya yung pong sinasamba nilang Diyos, mga kapatid ko, ay Diyos na ginawa ng kanilang kaisipan. Yun ang gusto ng tao Nakikinig po, mga minamahal. They worship God but in a self-style manner. Deuteronomy chapter 4 verse 12, mga kapatid ko. Makikita natin dito, sabi rito ay, nung sila po'y nandun sa ilalim ng nandun sila sa paanan ng bundok. At nang sila po ay, mga minamahal, makasaksi na bumaba ang presensya ng ating mahal na Panginoon sa bundok, mga minamahal, at ang bundok po ay lumilindol mga kapatid ko. At tinatakpan sila ng ulap, kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng talatang ito, 4:12 ng Deuteronomy, and the Lord spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of the words, but saw no form. You only heard a voice. Nung naririnig nila, mga minamahal, yung boses ng dakilang Diyos daw, wala silang nakikita. Wala silang nakikitang imahen. Mga minamahal, hindi gumawa ng imahen, hindi gumawa po ng picture o ng anumang larawan, wangis, mga minamahal, na pwede nating gawin ngayon na sasambahin. Nakikinig po kayo, mga minamahal. Nung sila po'y kausapin ng dakilang Diyos, sabi po ng Bible, mga minamahal, the Lord spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of the word, but saw no form. Amen. You only heard a voice. Tagalog po natin. Deuteronomy chapter 4, verse 12. Dito po sa Deuteronomy, Kabanata 4, at ang verse 12. At ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita. Ngunit wala kayong anyong nakita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig. Amen. Isang tinig lang
Walang image, wala pong nakikita mga minamahal. Kaya yung ginagawa ngayon, nilililok mga kapatid ko ng mga image, hindi po yan. Wala pong basehan, ayan po ang itsura ng Diyos natin. Amen po ba, mga minamahal? Ito po'y para sa ating mga baguhan, katulad po nung last Sunday. Meron tayong mga kapatid sa mahal na Panginoon na tumanggap ng bautismo sa tubig, siyam po sila. Mga minamahal. So, praise the Lord. Meron po tayong pinuntahan, mga minamahal, yung mga preachers natin, dyan po sa dako ng Makabebe. Mga kapatid, na may cancer po yung kanilang loved ones. At siyam din po ang nabautismohan. Mga minamahal. So, kailangan po nating pag-aralan ito. Amen po. So, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Importante, alam niyo mga minamahal, ang importante kapag nandito ka na, iniiwan mo na po, mga kapatid, yung dati mong pinanggalingang relihiyon. Importante yung purification of our understanding patungkol po sa worship. Mga minamahal, ibig sabihin, kapag inilis ka ng ating dakilang Diyos sa dati mong relihiyon, linisin na natin yung kaisipan natin, linisin na natin, mga minamahal ko, yung ating mga pangunawa tungkol po sa pagsamba sa dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Yung kaisipan natin dati, mga kapatid ko, na yung dati mong pinapaniwalaan, no, kaya nasa relihiyon pa, mga kapatid, kalimutan mo ng lahat yun. Kalimutan mo ng lahat yun, mga minamahal. Yung belief na yon. At magsimula kang maniwalang muli, mga kapatid, dito po sa aral na nagmumula sa banal na kasulatan. Sapagkat dito po sa gawaing ito, mga minamahal, ay hindi po turo ng tao yung ating itinuturo, kundi purong-purong salita ng ating Pangsukristo, mga minamahal, ang ating pong pinapangaral. Amen po ba? Kaya mga minamahal, ang magsasabi po kung ano ang totoo o paano at kung tama ba ang iyong pagsamba, hindi ikaw. Ang magsasabi po kung tama ba yung pagsamba ko, mga minamahal, hindi ako magsasabi, mga kapatid ko. Hindi po tayo magsasabi, kundi ang mahal na Panginoong Diyos. Amen? Mga minamahal, sa ating pagsamba, sumasamba tayo, mga kapatid ko, hindi tayo ang mag-judge niyan, mga kapatid, kung tama ba, kundi ang mahal na Panginoong Diyos. Pagdating po sa pagsamba, hindi po pag-uusapan yung panlasa mo o yung gusto mo, mga kapatid. Kundi ang pag-uusapan dito kung ano po ang gusto ng mahal na Panginoon Diyos na pagsamba. Amen? Doon po nagkakamalang ibang mga gawain, mga minamahal. Sumasamba po sila 2 hours lang. Bitin na bitin. Mga kapatid, halos hindi pa yata umabot sa trono ng ating dakilang Diyos. Pero dito, mga kapatid ko, pag sumamba tayo, araw ng linggo, 5-6 na oras. Amen? Kasi po, mga minamahal, kaya ganun po tinuro ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dahil sa kanyang pagsamba, mga minamahal, hindi siyang nasusunod kung kailan niya tapusin. Ang nasusunod po ang mahal na Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid ko. Kaya ang mga kapatid sa Old Testament po ay yung kanilang pagsamba ron, mga kapatid, sa kanila pong pag-worship sa ating dakilang Diyos, sinasamyo ng ating dakilang Diyos. Inaamoy ng ating mahal na Panginoon yung mga hain po, kung iyan ba'y karapat-dapat o hindi sa ating dakilang Diyos na buhay. So ang pagsamba po rito, mga minamahal, hindi po ito entertainment. Yung pagsamba po rito, hindi po ito entertainment, Panginoon. Ayaw ng dakilang Diyos, during worship, mga kapatid ko, ay nanonood lang tayo dito sa pulpit. Amen po. Pinapanood lang natin, mga minamahal ko, kung ano yung ginagawa namin dito sa pulpit. Hindi po yun ang tamang pagsamba. Amen. Nililid lang po kayo, mga minamahal ng pulpito, sa pagsamba. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, dapat po, mga minamahal, ay meron tayong sariling pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat darating din po ang panahon, pagdating natin, mga minamahal, sa kabilang buhay, hindi na po kami haharap na kasama ninyo sa ating dakilang Diyos Pagharap mo sa ating dakilang Diyos, hindi mo kasama ang ating beloved honorable pastor sa tabi mo Kanya-kanyan po tayo, mga minamahal, ng pagtayo sa ating dakilang Diyos.
May tanungan po ron, mga minamahal ko. Hindi yung pagkamatay po natin, diretso na mga minamahal. Hindi. Pagdating po ng white throne judgment, mga kapatid ko, titingnan ng mahal na Panginoon kung ano yung mga ginawa natin sa lupa. Kung nalugod ba ang dakilang Diyos o hindi. Kung sumambat ba tayo mga minamahal ng ayon sa nais ng mahal na Panginoon at hindi sa nais natin. Amen po ba mga kapatid? Lahat magsabing praise the Lord mga minamahal ko. So gusto po natin mga minamahal gusto po nating malaman mga minamahal kung ano yung pagsambang gusto ng dakilang Diyos natin. Amen. Mga kapatid, ang gustong pagsamba ng ating dakilang Diyos, yung pagsambang hanggang sa mahipo niya ang puso mo. Yan po ang pagsamba. Yung pagsambang punong-puno ng pagpapasalamat ang puso mo at isip mo sa lahat ng kabutihang ginawa ng dakilang Diyos sa ating buhay. Yan po ang nais ng mahal na Panginoon marinig sa ating pagsamba. Amen? Gustong-gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, paiyakin kanya sa iyong pagsamba. Natutuwa ang dakilang Diyos kapag nakikita niya yung kanyang anak, mga minamahal, ay umiiyak sa pasalamat sa dakilang Diyos. Sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, makikita ng mahal na Panginoon, tumutulo ang luha mo at nagpapasalamat ka sa kanya. Napupuspos ka ng kanyang Espiritu Santo. Tuwan-tuwa ang mahal na Panginoon diyan. Amen? Praise the Lord! Palagpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Ang tamang pagsamba, mga minamahal, ay yung hindi ikaw ang mabless, kundi ang Diyos ang mabless. Sapagkat meron tayong awitin, mga minamahal, the joy of the Lord is my strength. Pag nalugod ang mahal na Panginoon, lalakas ka. Lalakas ako. Pag napalugdan natin ang dakilang Diyos, mga mahal, papalitan niya yan ng spiritual blessing, malakas ka. Amen? Kaya mga mahal, kaya tayo nagpupuri, umaawit sa ating dakilang Diyos, hindi para ikaw ang mahal ang ma-revive, hindi ikaw ang mahal ang ma-bless, kundi ang mahal na Panginoon, mga mahal, kailangan maabot po natin yung kanyang standard. Kapag nalugod siya sa ating pagsamba, mga minamahal, kahit hindi mo na idalangin ang pangangailangan mo, susunod na lang sa iyo yan. Hallelujah. Pero mga minamahal, kung nais nating pagpalain ng mahal na Panginoon, pero sa ating pagdalo sa gawain ng dakilang Diyos, para lang tayong tumanggap ng piso sa mahal na Panginoon sa ating pagsamba. Mga minamahal, kung yung tao nga, kung yung mga preacher nyo nga na nakakakita ng ganun ay nalulungkot, tao lang kami, how much more ang Diyos? Amen? Nakikinig ba kayo mga minamahal? Lahat ng gising magsabing, praise the Lord mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Wala kang mababasa sa Bible na ang pagsamba ay kung ano ang gusto mong pagsamba o kung ano ang style na gusto mong pagsamba. Wala kang mababasa sa Bible nun. Yung tayo ang masusunod kung anong gusto nating pagsamba, wala po sa Bible nun. Walang ganon sa banal na kasulatan. Ang tanging pagsambang tatanggapin ng dakilang Diyos ay yung sinabi niyang style sa pagsamba natin. Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, mahal sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Living sacrifice. Buhay na sakripisyo. Holy, acceptable to God. Buhay na sakripisyo. Hindi po yung isip lang natin ang nagpupuri. Isip lang natin, mga minamahal, ang gumagana sa pagsamba. Hindi po. Mga minamahal. Your bodies, sabi ng Bible, hindi heart. That you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ito tamang pagsamba, sabi ng verse 1. Yan ang tamang pagsamba sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Yung ihandog mo yung buhay na may sakripisyo. Your bodies, mga minamahal. Hindi lang yung heart. Hindi lang yung mind. Amen? Sa verse 2, mga mahal, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tingnan niyo. Yun daw ang tinatanggap ng mahal na Panginoon na pagsamba.
Amen. Siyempre sa Lord, mga mahal. Tingnan po natin, beloved, sa Tagalog po. Dito po sa mga taga-Roma, Kabanata 12, ang talata po ay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haim buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatan pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Number 3 na po tayo, mga kapatid ko. Cold and careless worship. Yung malamig na magsamba, malamig na pagsamba, at yung walang ingat na pagsamba, mga minamahal. Kaya hindi nakapasok ang Israel, mga kapatid, sa Promised Land dahil sa kanilang maling pagsamba. Sinamba nila ang ating dakilang Diyos, yung idol worship. At sa sobrang pagsamba sa idol, mga minamahal, naging ritual na lang sa kanila, mga kapatid ko, yung pagsamba. Naging ritual, naging mechanical, mga minamahal. Sa Israel po, mga kapatid ko, yung pagsamba. Ang pagsamba sa kanilang mga minamahal ay obligasyon na lang. Obligasyon, mga minamahal, or mairaos na lang yung pagsamba. Pag ganun po yung nararamdaman natin, mga kapatid ko, yun po ay cold worship ang tawag doon. Malamig na pagsamba. Amen po, mga mahal. Malamig na pagsamba, mga kapatid ko. Sa aklat po ng Revelation, chapter 3, verse 1, mga kapatid, ay sabi rito, yung cold and careless worship, mga minamahal, ay yung okay ka sa labas, okay kang tingnan sa labas, mga mahal, parang ang init-init mo sa mahal na Panginoon sa labas, mga kapatid ko, pero sa loob po, patay na yung spiritual natin. Yan po yung cold and careless worship, mga kapatid ko. Sabi ng Revelation chapter 3, verse 1, and to the angel of the church in Sardis, write, these things says, he who has the seven Spirit of God and the 7 stars, I know your works. Alam ng mahal pa nun yung mga gawa natin, yung ningas natin, yung ating pong masigasig na paglilingkod nung una. That you have a name, that you are alive, but you are dead. Tingnan nyo, mga minamahal, tingnan natin. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 1. At ang anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Amen. May pangalan kang nabubuhay, mga minamahal. Kilala ka sa church, may office ka sa church, mga minamahal, at in demand ka sa church, mga kapatid. Pero deep inside daw, sabi ng Bible, ay patay ka. Tayo lang po, mga kapatid ko, ikaw at ako po ang nakakaalam nun, mga minamahal. Alam natin yung pagkatao natin, alam natin kung ano yung nasa loob natin, alam natin kung sino tayo, mga kapatid. Kaya gusto lang ng ating dakilang Diyos, maging transparent lang tayo. May mahal, huwag tayong magtatago. Huwag tayong mag-pretend lang, mga minamahal, na okay, pero hindi pala, mga kapatid. Kung meron tayong mga pagsamba, itong mga nakaraan, mga minamahal, na parang cold, mga kapatid ko, careless worship, mga minamahal, sabihin natin sa dakilang Diyos natin. Alam ng mahal na Panginoon, mga kapatid, kung ano yung ginawa natin nung nakaraan. Pero gusto niya, mga kapatid, manggaling sa'yo. Ang tanong, mga mahal, hindi ba alam ng mahal na Panginoon na nagkasala ka? Kaya pinagsisisi ka ng mahal na Panginoon? Mga kapatid, kaya ka pinagsisisi ng dakilang Diyos dahil basta hindi alam ng mahal na Panginoon yung mga ginawa mo? Hindi po. Alam ng dakilang Diyos lahat ng ginagawa natin. Alam ng mahal na Panginoon ang ating mga kilos, ang ating mga isip, ang ating mga sinabi, mga mahal, ang ating mga desisyon na hindi ayon sa ating dakilang Diyos. Alam niya lahat yan. Pero sinasabi niya sa atin, mga minamahal, na sabihin natin sa Kanya. Ibig sabihin nun, transparent. Huwag tayong magkunwari. Amen. Kakaiba po ang gawaing ito, mga minamahal. Sa gawaing ito, mga kapatid ko,
Meron po tayong lakas at kapangyarihan binigay ng ating dakilang Diyos para maabot mo po yung standard niya. Para sa ating pagsamba, mga kapatid ko, ay hintayin natin na malugod siya. Hindi tayo, mga minamahal. Kundi malugod siya, mga kapatid ko. Matuwa siya. Pag natuwa siya, mga minamahal ko, ibababa ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Pupuspusin tayo ng Holy Spirit, mga minamahal. Pagkatapos noon, malakas ka na sa spiritual. Ibig sabihin, naabot natin yung standard ng mahal na Panginoon Diyos. Naunawaan, mga minamahal? Lahat po magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Kaya ang pagsamba po, mga minamahal, ay sinasamahan po yan ng pagmamahal. Pananabik sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Yung pagsamba po na walang kasamang pagmamahal at pananabik sa ating dakilang Diyos, ang tawag po dyan, cold worship. Punong-puno dapat ng pagmamahal ang puso natin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Kaya, mga minamahal, wala na po tayong oras, mga kapatid, at tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. I worship you, mga minamahal. At habang tayo po'y umaawit, mga kapatid, ay pasalamatan natin ang dakilang Diyos natin sa lahat-lahat ng kanyang kabutihan sa atin, mga minamahal. Hindi po basihan yung marami kang pera, ikay pinagpala ng Diyos. Hindi po yun. Ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kahit wala kang pera, pero may Kristo ka sa puso, may kagalakan ka sa puso, mga mahal. Ramdam mo lagi yung presensya niya. Yan po yung pagpapalang hindi kayang ibigay ng mundo, mga kapatid. Ay mga mahal, habang tayo umaawit, I worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadowed, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you. Mawin po tayo. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. Yes, Lord God, hallelujah. I worship you. The reason I live is to worship you. You're my Lord. You're my prophet, priest, and king. And only
I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah. I worship you. I worship you. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. The reason I live is to worship you. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos, mga minamahal. Pag ikaw ay sumamba sa mahal na Panginoon mula sa iyong puso, sabi ng Biblia, hindi siya magiging malayo sa iyo. Hindi siya magiging maramot sa iyo. Mararamdaman mo sa buhay mong pagkilos ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa tuwing ikaw ay harap sa mahal na Panginoon, huwag lang basta nandito ka. Huwag lang basta, mga minamahal, na nagtaas ka ng iyong kamay. Kundi sambahin mo ang Diyos nang mula sa iyong puso. Pasalamatan mo ang mahal na Panginoon na mula sa iyong puso. Hallelujah. Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, mga minamahal, tayo po ang pinili ng ating mabait na Diyos. Mga minamahal, sa mga oras na ito, alam ko po, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Kilala tayo ng mahal na Panginoon. Alam ng Diyos, mga minamahal, kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Opo, dakila, mapagpalang Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga banal na salita, aming napakinggan sa umagang ito. Mahal na Panginoon, salamat, O Diyos, hallelujah, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Alam namin, mahal na Panginoon, na nasa aming kang kalagitnaan, sapagkat naramdaman ng iyong mga anak ang iyong napakatamis at banal na presensya. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Nakikita mo ang lahat ng iyong mga anak na naririto. Alam mo ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Pagpalain mo at abutin mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming matibay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maratnan mo ang bawat isa sa amin na patuloy na naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng aming minamahal, ginagalang na Ebanghelista, aming mahal na Pastor. Amin na pong inaangkin ang katugunan ng aming mga panalangin. In the mighty name of the Lord Jesus, we pray. Aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, leprosy, rheumatism, pagkabingi, pagkabulag, sakit sa puso, high blood, cast out, pagkaparalisa, cast out in the mighty name of the Lord Jesus. Mga virus, cast out in the mighty name of the Lord Jesus. Mga hadlang sa pagpapala, mga kahinaan, mga pag-aalinlangan, cast out in the mighty name of the Lord Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Be blessed, be strong in the mighty name of the Lord Jesus. Amen and amen. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y tatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Huwag na po natin ganong pakalakasan ang ating po mga boses sapagkat natutulog na po, mga minamahal, ang ating po mga kapitbahay. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, ang lahat ng kapurihan,
pasasalamat ay nauko lamang po para sa ating mabait na Diyos. God bless you po, beloved ordained preacher Nilo D. Guzman, sa banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At sa umagang ito, mga minamahal, tayo po'y dadako sa ating pong mga announcement. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Jose Revilla, mga minamahal. Kukuha po muna tayo ng ating special offering. Narito po ating beloved Brother Jojo Bitog. Ipag-pray po, mga minamahal, ang ating pagkakaloob sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Jojo. Mga minamahal, ating pong itaas ang ating special offering sa araw na ito at magkaisa po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, amang banal, mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin po namin ang mahal ginagalang naman na pastor, dalangin po namin na yung basbasan, pagpalain naming special offering sa sandali ito. Ikaw po ang patuloy na magpala sa lahat ng aming mga mahal na kapatiran na patuloy na nagtatapat, sumusunod sa iyong mga kalooban, sa iyong mga utos, mahal na Panginoon. Ikaw po ang magpala sa lahat ng aming mga itinatangkilik, mahal na Panginoon. Ganon din sa aming mga loved ones, mahal na Panginoon, na yung ginagamit upang kami makapagbigay sa iyo, mahal na Panginoon, nagtatrabaho sa ibayong dagat. Mahal na Panginoon, sa lahat po ng aming mga mahal na kapatiran na gustong makakabahagi sa pagbigay, mahal na Panginoon. Subalit sa kawalan, mahal na Panginoon, pagpalain po sila ng permanenteng hanap buhay o negosyo, mahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyang pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko'y alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamalim, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaliw sa akin laging totoo. At salamat din sa dugo ng iyong kordero na humuhusgot sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamalim, kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamalim, kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Amen. Praise the Lord. God bless po. Yung paggalong para sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa ating mga announcement at ating pong mga gawain sa dakang ito mga minamahal ng Barangay Sagin. Araw po ng linggo, ating pong Sunday service. Tayo po nag-umpisa ng alas 9 ng umaga. Ito po ay natatapos ng alas 2 po ng hapon. At araw po ng Merkules, ating pong midweek service mga minamahal. Tayo po nag-umpisa ng alas 2 po ng hapon. Ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. At araw po ng Biyernes, ating overnight prayer. Tayo po ay nag-umpisa ng alas 8 ng gabi at natatapos po ng ganitong oras mga minamahal. Po rin po ating pinakamamahal Pinoon at after po natin gawain, mayroon po tayong lihans mga minamahal, sinais pang palihans. Kayo lamang po ay damakasana para kayo po ay may lihans natin pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At mayroon po tayong counseling sa lahat po ng may mga katanungan mga minamahal. Kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information mga minamahal. Praise the Lord. At sa ating pag-uwi, mag-ingat po tayo mga minamahal, lalong-lalo na po yung tatawid po sa highway. Mag-ingat po tayo. Medyo madilim po ang lugar at medyo mabilis po ang mga sakyan dyan. Mga minamahal,
sapagkat madaling araw nga po mga minamahal, wala pong traffic, magbibilis po ang mga sakyan dyan mga minamahal. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon, kung wala na pong daragdag na mga announcement, tayo po mga minamahal ay sama-samang tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa gabing ito. At narito po ang ating beloved elder, ating pong beloved brother Manny Sese para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. At tayo po ay magkaisang dumalangin sa ating pagtatapos. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, mamanal. Dakilang pala naming Diyos, mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tapos sa puso, walang hanggang papurit, pasasalamat, patuloy na pinabot sa iyo, mala Panginoon. Sumutagumpay na gawain, pinagkaloob mo sa magdama ka ng pagpupuri, panalangin, pagsamba, mala Panginoon. Sundalang ang buwan sa iyo, mala Panginoon, aming yung ginabayan, binasbasan, linasan, pinagpalang bawat yugto, mala Panginoon. Mula sa pag-MC hanggang soling yugto, mala Panginoon. Higit sa lahat, ang banal na mensay, mga banal mo salita, aming napag-aralan, dinala ng pinagpalang mga aral, mala Panginoon, magsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa, mala Panginoon. Ganyan po, mala Panginoon, lubos ka namin pinasasalamatan, mala Panginoon, sa masaganang paglukong pagkilos mo sa aming kalagitnaan ng napakadamis at banal na presensya, mala Panginoon, patuloy pinupos po, sinaaliw ng Santong Espiritu, ang iyong mga anak, mala Panginoon, patunay lamang sa tuwi-tuwi na kasama ka namin, mala Panginoon. Ganyan po, mala Panginoon, sa minamahal, ginagalang, Evangelista Will Estrada, Almeida, mala Panginoon, patuloy po siyang bigyan iba yung kalakasan sa kanyang pisikal, mahabang buhay, patuloy yung pagkaloob upang patuloy kami yung pangunahan, mahal na Panginoon. Ganun po, mahal Panginoon, kung paano po kami iningatan sa aming pagparito sa imbahay, sampahan, mahal Panginoon, taglayang kalakas na mumula si mahal Panginoon po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwala yung Panginoon, patuloy kaming gabayin patnubayan para tingin maluwalhati sa kanya-kanyang mga tirahan, mahal Panginoon, patuloy panghawakan at ang yung Santong Espiritu manatiling sa aming mga buhay. Ito po, samdalahan namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Mami ng mga praise the Lord. Yes, I love, read the love of the moon.